Happy Youth Month, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating pastor na si Pastor Marty upang sagutin ang ilan sa ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Marty. Magandang araw, Albert. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa pag-empower ng mga kabataan. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Ready na. Para po sa una nating question, paano ko tunay na malalaman at makukumpirma ang layunin ng Diyos sa buhay ko? Alam mo si Lord, He speaks to us three ways. First, of course, sa word niya. So, we need to read His word, we need to know Him. Kasi pag di mo kilala si Lord, paano malalaman yung purpose niya sa buhay mo, right? Second way is through authorities. So, pwede kasi minsan na pag binasa mo yung word ni God, hindi clear doon ano ba talaga yung pinapagawa niya sa akin. Of course, may mga talagang crystal clear. Pero paano kung kunyari, magiging engineer ka ba, magiging doctor ka ba, hindi mo naman makikita yan dito eh. So, you need the authorities. You need your parents, you need leaders in your life to help you, to guide you. And pangatlo, circumstances. When I say circumstances, for example, may gusto kang girl, layunin ba, purpose ba ni God na pakasalan mo tong girl na to? Christian naman siya, mahal niya si Lord. Tapos, okay naman sa parents, hindi kanya gusto. So, situation yun. Baka hindi talaga yun yung will ni Lord. So, kailangan mo makita sa buhay mo. First, of course, yung word ni God, kailangan mo maging connected doon. Kailangan mag-obey ka sa authorities. And thirdly is kailangan makita mo yung circumstances. Ito ba talaga yung, dito ka ba talaga nililid ni Lord? So, dyan mo malalaman yung purpose ni God sa buhay mo. Alright, thank you. For our second question po, sa gitna ng mga masasamang balita at sunod-sunod na nakababahalang pangyayari sa mundo ngayon, paano mahahanap ng mga tao ang lakas at katiyakan sa Diyos? Alam mo, syempre nakaka-alarm talaga yung mga nangyayari sa mundo. Hindi lang yung corruption, di ba? Ina-expose yung corruption. Pero yung earthquake, di ba? Parang nakakatakot na, lalo na kung nakatira ka sa may condo. So parang natatakot ka na kung ano ba mangyayari sa Pilipinas, ano ba mangyayari sa mundo natin. Pero kaya nga lagi tayong bumabalik sa promises ni Lord. Kasi pag lagi ka bumabalik sa promises ni Lord, maaalala mo na yung hope natin, it's a living hope. Ang ibig sabihin ng living hope kasi buhay na buhay yon. Totoong totoo. Mangyayari talaga yung promises ni God. So yun yung panghahawakan natin. So you read the Word of God, you spend time with Him, and then doon ka ma-encourage. Diba? I don't know kung na-experience nyo yun, pero na-experience ko na yun ilang beses. Siguro na-experience mo na rin yan. Yung parang down na down ka, tapos biglang nagbasa ka ng Bible, na-encourage ka, umattend ka ng church, biglang may narinig ka na kanta na ang ganda-ganda, ma-encourage ka. So dun, yun yung magbibigay sa'yo ng kalakasan para magpatuloy, para tumayo muli. Kasi minsan nagkakamali tayo at feeling natin, yan na yung end. Pero dahil narinig natin yung love ni God, may mga taong nag-encourage sa atin, it will help us move forward. Para po sa last question natin, sabi ni Jesus, I am with you always. Paano ito nagiging totoo sa aking buhay sa mga araw na hindi ko naman nararamdaman yung presensya niya o yung pagmamahal niya? Dapat nating ma-realize na yung presence ni God hindi dependent sa feelings natin. Kasi minsan talaga hindi natin na-feel. Nandiyan ba siya? Bakit ang dami kong problema? Bakit may sakit pa rin yung magulang ko? May sakit yung kapatid ko? So, hindi ibig sabihin wala si God doon. Yung presence ni God is there. It's truth whether we feel Him or not. So that's why kailangan lumapit pa rin tayo lagi sa Kanya, kausapin pa lagi natin siya, and lagi natin alalahanin na kahit hindi natin siya nararamdaman, basta lumapit tayo sa Kanya, siya yung bahala how to manage our emotions, siya yung magpapalakas sa atin, and eventually doon natin makikita na, nandyan lang pala lagi si Lord, hindi pala niya ako pinabayaan. So don't depend solely on emotions. So yeah. Maraming salamat po, Pastor Marty, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. Happy Youth Month! Youth Month!